but by the very word of God comes from Him or from His mouth. Amen. Amen? Amen. So, tayo po tayo lahat. At dalawang talata o tatlong talata ang namin kong bibigyan ng pansin o pagbasa. Hango uli sa aklat ng Nehemiah. Kapitulo 8, talatang 8 hanggang talatang 10. Ito po ang atin pong mababasa. Binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, ay nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. Ang araw na ito ay banal para kay Yahweh na inyong Diyos. Kaya, huwag kayong malungkot o umiyak, wika ni Nehemias na gobernador, ni Ezra na pari at nalubhasa sa kautusan, at ng mga Levita na nagpapaliwanag ng mga kautusan. Sinabi nila sa mga tao, umuwi na kayo at magdiwang. Kumain kayo at uminom ng bagong alak. Bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin, sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh. Kaya, huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Amen. The joy of the Lord is my strength. Amen. The joy of the Lord is our strength. Amen. The joy of the Lord is your strength. Amen. Amen? Galing sa Panginoon Amen. ang lakas, ang kagalakan ng bawat isa sa atin. Amen. Palapakan po natin minsan pa ang Panginoon. Pagkat po sa joy, pag gusto ko sa pagpala na kanyang salita sa ating pong kalagitnaan, hayaan natin ang Holy Spirit na siyang gumalaw at kumilos sa ating pong kalagitnaan habang binabasa po natin, pinagbubulay-bulay ang kanyang pong mga salita. Pwede na po kayo po. Glory to God, the power of the Scripture. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen. The Word of God is very, very powerful. Amen? Subok ko ito. Amen. Subok natin ito. Amen. Amen? Amen. Siya ay hindi lamang mga salita na salita lamang. Ang salita ng Diyos ay nagre-rema sa atin po mga buhay. Amen. At kailan ito magre-rema sa atin po mga buhay? Kailangan po natin gawin ang mga ipinagagawa ng Diyos sa ating pong pag-uusapan sa umaga pong ito. Amen. Sabi nga ulit ng verse 8, they read from the book of the law of God and clearly explain the meaning of what was being read, helping the people understand each passage. Amen? Amen. At ang naging resulta, talatang 9. Yan po ang resulta. So, ito pong aklat ng Nehemiah, Kapitulo 8. Sabi nga in chapter 6, the walls of Jerusalem had been rebuilt. Chapter 6 ng book of Nehemiah. Naitayo na ang wall ng Jerusalem. Pero, ang nakakalungkot sa kabila ng naitayo na ang pader ng Jerusalem, meron pong kailangang i-rebuild. No? Meron pong isang bagay na kailangan pong bigyan ng pansin. Sabi nga, the walls of Jerusalem had been rebuilt, but rebuilt wall did not mean rebuilt people. Amen. So, hindi porket naitayo na ang pader o mga pader ng Jerusalem, ang ibig sabihin, ang nakakalungkot, yung mga tao sa Jerusalem
ay hindi po sila nagiging matatag. They need to rebuild themselves. Amen? Kailangan po rin nilang palakasin ang kanilang mga personal na buhay. Amen. Kailangan po nilang palakasin ang kanilang personal na relasyon sa ating Panginoon Diyos. Yan po ang isa sa problema na kanila pong kinaharap. Sabi nga, the city were secure, but the hearts of the people were still in ruin. Amen? So, ang realidad, ang katotohanan po nito, purihin ang Panginoon. Meron na po tayong simbahan, kahit medyo maliit, pero okay naman ang atmosphere, di po ba? Di ba, natutuwa ba kayo niyan? Nakakerton tayo. Amen. At kapag nakikita-kita tayo, ay para bagang lumulokso ating mga puso. Amen. Amen po ba? Amen. So, pero isa po napakahalaga, personal, nakakausapin tayo ng Panginoon in connection to this subject. In connection to the power of the Scripture. Amen. No? The Scripture is very powerful. The Word of God is very powerful. Amen. Ang problema, maraming mga Kristiyano, lack of power. Amen? Amen. Maraming mga Kristiyano, lulubo-lubo. Maraming mga mananampalataya, kulang ng nourishment. Kulang ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil kulang ng pagbabasa ng salita ng Diyos, ang kasunod, kulang ng meditation ng salita ng Diyos. At dahil kulang ng meditation ng kanyang mga salita, ang kasunod po niyan ay kulang ng pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. At dahil puro kulang, nagiging kulang-kulang ang ating pong mga buhay. Hello. Bumalakpak po yung mga kulang-kulang. Gusto pumalakpak. Hindi nila na-figure ano. So, okay. Bumalakpak po yung mga kulang ang buhay. Amin natin ang mga katotohanan. Ayaw natin pumalakpak. Tama ba? Ayaw natin pumalakpak. But in reality, dapat tayo pumalakpak. Dahil nga, sa totoo lang po, marami sablay dito. Tama? Maraming kulang dito. Dahil sa sobrang kaabalahan natin, sa sobrang dami ng ating mga ginagawa, diba? Sobrang kabisihan natin. To the point na hindi natin nababasa o naririnig ang mensahe personal. Hello? Amen. Nakakapakinig na tayo ng salita ng Diyos every Sunday. Tama? But that is not enough. Amen? Amen. Hindi kompleto. Kulang. Diba? Hindi lamang sa bigas dapat mabuhay ang tao. Ang tao dapat mabuhay sa salita ng Diyos. Amen. Amen? So, yan po. Sabi ko lang bakit ito? Oo, anak. Needs nila yan eh. Tama? Amen. Pangangailangan natin yun. Amen. Isa po, sabi nga, yung prayer, pangangailangan natin. Reading the Bible. Meditating the Bible. The Word of God. Sabi po ng Joshua, chapter 1, verse 8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na iyon. Dili-dilihin mo yun, araw at gabi, upang matupad mo ang mga nakasulat mo. Sa gayon, ikaw ay giginhawa
at magtatagumpay ang iyong buhay. Amen. Okay, sama ko na sana. Welcome po si Brother John Christopher Camia. Asan siya? Ayun, sir, para makita ka kukuhan mo. Yan. Tapos si Ma'am Ivy Araya. Sa ano, nakapunta ko. At least, nasa gitna, on the spot ng preaching. So, welcome po kayo sa gawain ng Panginoon dito po sa Agapela Family Community Church. So, habang binubulay-bulay ko, oh nga no, Lord, parang pareho na sitwasyon na. Diba? Parang ganito rin ang mga mananampalataya. No? Amen. Parang maraming mga mananampalataya ang kulang ng tinatawag na ruin yung kanilang buhay spiritual. Amen po ba? Amen. Sabi nga generations have grown up without regular reading of the law. Yun yung henerasyon na yun. And worship had declined. Amen. Worship had declined. Kaya nga, balakpakan nga ninyo yung mga sarili, narito kayo ngayon. Amen. Ako'y natutuwa at siyempre natutuwa ang Diyos na inyong pinaglilingkuran, na aking pinaglilingkuran, na ating pinaglilingkuran. Hello? So, sino nito yung gustong patuwain ng Diyos? Palagi! Amen. So yun po ito po yung kanilang problema. Yung henerasyon daw nito, nagsisilakihan. Di ba? Na walang regular na pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? So, bakit tumahimik kayo? Di ba? Guilty ka agad. Para pakiramdam ko, maraming guilty. Pakiramdam ko lang yun. Tama ba? So, hindi ko kabaklaan ang pagbabasa ng Biblia sa mga kalalakihan. Amen? Sa mga kababaihan. Sa mga kabataan. Tantanan na natin ang paglalaro ng mga ML, ng mga gadgets. Diba? Pagka gumamit ng gadgets, pag nanood ng TV, hapon. Diba? Walang buknat. Hanggang mamungay na yung mga mata, mamula na yung mga mata. Diba? So, kailan natin nabalikan ang Biblia? Kailan natin nabasa ang salita ng Diyos? Alam niyo po, ang mga lumalago sa pananampalataya, naglalaan ng enough na panahon sa pagbabasa, pagme-meditate ng kanyang mga salita. Amen. Amen? Pag binabasa mo yan, mene-meditate mo yan, nalagay sa puso mo yan, pag nasuong ka sa isang problema, yung Word of God na nabasa mo, ang tutulong sa iyo. Amen. Yun ang mapaalam ng Holy Spirit sa iyo. Amen. Lumbo ka sa problema, nabasa mo. 1 Peter 5:7. Right. Amen. Cast all your cares upon our Lord Jesus Christ, Amen. and He shall sustain you. May demonyo na nangasar sa iyo. Mababasa mo, 1 Peter 5:8. Diba? Are you with me? Amen. Ganyan ka mabisa ang salita ng Diyos. Ito ang ginamit ng Panginoon. Kaya ako na dating adik, binago ni Lord. Amen? Kayo na dating babae mo. Hello? Binago ni Lord. Diba? Kayo na dating mga chismoso, chismosa. Ito ang ginamit ni Lord. Salita niya. Amen. Very powerful ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Reading of the law without reading of the law. Worship had declined. Knowledge of God had faded. That is their situation.
And that is also the situation of so many Christians today. Amen? Okay, pag-usapan po natin. What are the three necessary words of the Scripture? How revival begins with the Scripture. The necessity of Scripture for revival. Mamili na kayo ng tema niya. So, pero ang pinupukusan, Scripture. Word of God. Amen. Salita ng Diyos. Amen. Amen? Sino may dalang Bible? Amen. O the New Testament? Amen. Okay, pumalakpak sa Panginoon yung may dalang Bible. Sino may dalang Bible? New Testament na. Kung gusto niyo ng New Testament, nandun ang dami. Mahalaga po yan. Amen? Kung kayo po ay kumakain, umaga, tanghali, diba? Hapunan, meron pang midnight snack. Anong purpose? To nourish your body appetite. Kung kumakain tayo para sa ating katawang panlupa, higit sa lahat na dapat po natin busugin yung ating po mga kaluluwa Amen. sa pamamagitan po ng pagkain na nagbibigay buhay. Amen. Walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon Diyos. Amen. 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 Okay. Una, Scripture, Word of God, is necessary for restoration. Amen. Amen? Ang salita ng Diyos ay napakahalaga para magkaroon ng restoration. Amen. Amen? Sabi ko nga, chapter 6, na-restore ang wall ng Jerusalem. Pagtapos ng restoration ng wall, building the wall, ang susunod na target, restoration ng mga buhay, ng pamilya, Amen. amen, Amen. ng bawat isa sa mga Israelita. Amen. At ang ginagamit at ang magagamit ay walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Amen. Ito, palakpan natin ng Lord. Palakpan natin ng glory. Tingnan po natin yung mga nakahanda sa revival. Nasa talatang 1, talatang 3, sabi po ng chapter 8, verse 1, at hanggang verse 3, sumapit ang ikapitong buwan ng taon, at ang mga Israelita ay nakabalik na sa kanilang bayan. Nagtipon-tipon silang lahat sa Jerusalem, sa liwasang bayan, sa harapan ng pintuan ng tubig. Pinili nila kay Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan. Nakunin ito ang aklat ng kautusan ni Moses na ibinigay ni Yahweh para sa Israel. Tingnan niyo po. Ano po ang attitude ng mga tao? Yung mga handa sa revival. Handa sa mga restoration na tinatawag. Sabi po diyan sa English, all the people gathered with unified purpose. Ang kapulungan, nagtitipon-tipon, nagkakatipon-tipon, iisang layunin. Amen. Amen. Ano pong layunin natin sa pagtitipon natin ngayon? Amen. Kumain na sila makinig ng salita Diba? ng Amen. Dapat nagtitipon-tipon tayo, ang ating kaisipan, makataupang palad natin ang Diyos. Amen. Masamba natin ang ating Panginoon. Amen. Malaman natin ang kanyang kalooban. At matapos natin malaman ang kanyang kalooban, nakahanda tayo Sumunod. na ganapin. Amen. Ganapin ang kanyang kalooban. Yes.
Meron kayo paanyaya si Ezra at si Nehemiah? Parang wala sinasabi. Para may usang palo. No? No? Na ano yung kanilang mga damdamin, yung kanilang mga kalooban. Magtipon-tipon tayo sa liwas ng bayan. At ang sabi po na sumunod, they told Ezra, the scribe, to bring out the book of the law of Moses. Amen. Amen. They told Ezra, the scribe. Ano yung kaya sinabi? Dalhin mo rito ang kautusan, ang mga batas na sinulat ni Moses. Amen. Amen. So, anong implikasyon? Ibig sabihin, willing sila. Di ba? Willing magbitbit ng Bible. Willing na magbasa ng Biblia. Willing na makinig ng kanyang mga salita. Amen. Are you with me? Amen. At sabi na sumunod, the Lord had given to them to obey. Amen? Amen. From this book of the law, mababasa nila, malalaman nila, at ang sabi roon, mababasa nila kung ano ang mga dapat nilang gawin. Amen. Through that book, through the Bible, pati kapanahunan. Amen. Amen. Kaya, ganyan po kamabisa ito. Pero ang nakakalungkot nga, very neglected. Amen? Amen. Kung gusto niyo pong maging mabilis ang paglago, huwag po kayong magbabasa ng Bible Sunday lang. Huwag po kayong makikinig ng salita ng Diyos Sunday lang. Hello? Amen. May radyo, may DCAS. Meron tayong servant leadership training. Kung gusto niyo, umatin pa kayo ng pantas. Amen. Fellowship. Meron tayong Tuesday na pag-aaral. Meron tayong Thursday na pag-aaral. Saturday na pag-aaral. Saan ka pa? Di ba? Napaka-blessed natin. Amen. Di ba? Meron tayong ganyang mga paaralan. Kaya yung naglalaan ng panahon sa pag-aaral na yan, titiyakin ko sa inyo, magiging mabilis ang inyong paglago sa inyong pananampalataya habang nalalagas naman ang inyong mga buhok. Ang ganda ng buhok mo, ang ganda rin mo. Diba? Bagong tabas. Pero okay. Okay. The people themselves ask for the scripture. Amen? Amen. The people themselves. Prepare for revival. They were asking for the scripture. Sana ganyan din po tayo. Ibig sabihin kapag when you ask for the scripture, pinapahalagahan mo yan. Kinikilala mo yan. Amen. Na may kapangyarihan niya sa buhay mo. Amen. Amen po ba? Yes. Sabi nga notice the verse who initiates the gathering. Who initiates the gathering? The people itself. Amen? Yehey! Buo na yung pader! May protection na tayo! Hindi na tayo mapapasok ng mga kaaway! Ngayon naman, patatagin naman natin yung relasyon natin sa Kanya! Matatag na yung ating relasyon doon sa mga kalaban na yan, hindi na basta makakapasok. Hello? Eh ano? Kung meron kayong mall, di ba? Amen. Kung hindi naman matatag ang iyong relasyon sa Kanya, di ba? Yes. Kaya kailangan din patatagin ang relasyon sa Panginoon. Amen. At mapapatatag ang relasyon natin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Kanyang mga salita. Dahil
Glory. Hinihingal na ako mag-teach. So, sabi nga, when God begins to revive His people, He first revived their appetite for His words. Amen. Amen. Sino yung naka-prepare for revival? Amen. Revival. Yes. Sabi nga, ang Diyos po, nire-revive niya yung loob. Amen. Amen? Yung kalooban natin. Amen. Yung internal natin. Amen. Pag na-revive ang kalooban, makikita yan sa labas. Amen. Amen? Amen. Makikita sa inyong mga itsura na kayo ay revive. Yung mga revive na yung katabi mo. Amen. Malakpak sa Panginoon. Hanggang sa hindi ng glory. Ano mahalaga yung Word of God? Amen. Di ba? Subukan niyo huwag kumain. Subukan niyo lang huwag kumain maghapon. Anong magiging itsura mo? Di ba? Ano magiging ano mo? Magiging pakiramdam mo. Di ba natandata ka? Lupay-pay ka. Tignan nyo ha? Subukan lang ninyo. Body appetite yun. Ang nakakalungkot sa totoo lang, mga kapatid. Marami sa atin lack of nourishment in connection sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? So, paano ka lalakas? Paano ka tatitibay? Paano ka tatatag? Diba? Word of God. Amen. Kompleto ito. May vitamin C, may D, A to Z. Yes. Diba? Apo. Ganito lahat. Nourishment ng ating mga kaluluwa. Amen. Kalakasan ng ating mga spiritual na buhay. Katatagan ng ating pong mga pamumuhay bilang mananampalataya. Amen. Diba? Kaya pala marami mga Kristiyano, madaling bumigay. Bakit? Kasi nga lupay-pay. Diba? Lack of nourishment. Are you with me? Amen. So, verse 3. Then, Ezra read the Word of God publicly from early morning until midday. Oh, tingnan. Ano sabi ng Bible? Si Ezra raw po nagbasa ng salita ng Diyos in public sa kanilang gathering na yon. Nagsimula ng umaga, natapos tanghali. Sabi ng iba, haba naman ang pananambahan sa agape. Eh dito pa nga, pagbabasa pala ng salita ng Diyos eh. Morning hanggang midday. Hello? Pero, yung mga tao, kitang-kita natin yung kanilang kahandaan at kasabigan. Amen? Yung kanilang pagiging prepared para sa tinatawag na pagsamba sama-sama sa ating Panginoon. Meaning to say, this was not a brief devotional reading. Amen? Hindi po ito 2 oras lang. Are you with me? Amen. Katulad po yung mga napuntahan namin sa Taiwan. 7 days a week. Meron po silang devotional. Tawag nila devotional eh.
gathering, devotional prayer. From 8:30 to 11, every day. Kaya tingin ko sa mga kapatiran doon, handa na umakyat sa langit. Amen. Diba? Ang sisipag sa gawain ng Panginoon. Ang sisipag manalangin. No? Walang sawa, walang pagod. Diba? Ganun po yung mga, kasi alam nila, we are all citizens of heaven. Sino po itong mga mamamayan ng langit? Amen. Ay mamamayan ng langit-langitan. Dahil mamamayan ka ng langit, alam mo yun, paghahandaan mo yun. Amen. Ngayon pa lamang, inihahanda mo na yung sarili mo doon sa pagtunguhan mo, doon sa kabilang buhay. Amen. Amen. Kaya ready pananambahan. Patingin pa lang na pananambahan yan. Amen po ba? Amen. So, this was not a brief devotional meeting. The Word of God was given time. Amen. Amen. Nilalaanan ng panahon. Word of God yan eh. Pag binasa mo ang Bible, pinakausap ka niya. Amen po ba? Amen. Kakausapin ka niya. Sino kausap mo pag binasa mo ang Bible? Lord. Si Lord. No. Eh, pag binabasa mo ba yan, naiinip ka? Hindi po. Diba? Dapat enjoy Nanay yung pagbabasa ng Bible. Amen. Ini-enjoy po natin yung mga bagay po na yun. Ganyan ka, ano. The Word of God was given space and given reverence. Amen. Pagka nilaanan mo siya ng tinatawag na banal na pagkatakot, ang hantong nito, banal na pagsunod. Amen. Amen po ba? Amen. Pero kapag walang banal na pagkatakot, walang banal na pagsunod. Puro banal na pakikinig lang. Pwede ba yun? Banal na pakikinig na walang banal na pagsunod. Alam paglagoy. Ang dami po puro pakikinig eh. Pero walang pagsunod. Kaya nga sabi ni James paano na kayong tumingin sa salamin, nakita niyo yung sarili niyo. Nakita niyo yung muta, hindi mo tinanggal. Alis na yun. Diba? Nakita mo yung kapangitan, hindi mo tinanggal. Amen po ba? So, very powerful ang salita ng Diyos, mga kapatid. Many people today may go to church attendance, having ministry activities or religious activity, but without steady intake of God's Word. Amen. Marami raw mga Kristiyano ngayon nagsisimba. Amen. Bumalapak sa kanila yung mga nagsisimba. Umaatay ng mga gawain. May ministry. Involved sa ministry. Pero ano problema? Without steady intake of God's Word. Steady. Tuloy-tuloy. Kung kumakain ka, umaga, tanghalian, hapunan, ganyan din dapat sa salita ng Diyos. Pagkain natin kaluluwa. Hindi ka papayag na hindi ka kakain, hindi ka magbabasa sa salita ng Diyos, hindi ka mag-meditate sa loob ng isang araw. Hindi pwede lingguhan ito. Are you with me? Amen. Hindi ka pwede quarterly ito. Araw. Amen. Amen. Joshua 1:8. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon.
Yung gulay. Pagbubulay-bulayan mo iyan. Tignan na, hindi araw-araw. Araw at gabi. Ano yun, May? Amen. Araw-gabi. Upang matupad mo mga nakasulat doon. Ano kasunod? Na magkagayoy. Successful life. Prosperous life. Amen. Amen? Amen. Yun ang lundo nito. Tagumpay ng buhay. Amen. Ginhawa ng buhay. Yes, thank you. Nagpapagsikreto eh. Hanap na tayo ng hanap ng kaginawahan eh. Di ba? Hanap tayo ng mga pagpapala. Katulad ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So many Christians today, they are looking for all these things. Tama? Amen. Ang hinahanap, all these things. Mga bagay ng mundo. Wala problema sa mga bagay ng mundo eh. Added na lang po yun. Dadagdag na lang nila. Kasi po, sa Kanya rin po galing ang mga bagay sa mundo po ito. Amen? Ano na gawin mo? Unahin mo siyang hanapin. Unahin mong pagharian Kanya. Amen. At ang gagawin ni Lord, God will supply all your needs. Amen! Scripture is the nourishment of the soul. Number 2. Scripture is necessary for transformation. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, napakahalaga sa tinatawag na transformation. When the people understand the word, they began to weep. Amen. Amen. Nung maunawaan nila ang mensahe, maunawaan nila ang salita ng Diyos, merong emotional, di ba? Napukaw ang kanilang mga damdamin. Dahil napukaw ang kanilang mga damdamin, Nag-iyak. luha sila, Amen. iyak sila sa banal na presensya ng ating Panginoon Diyos. Amen. Amen? Bakit? Because Scripture expose their sin. Nalantad yung mga kasalanan. Amen. Amen. Kaya niyo po, kanya pala kahalaga. Amen. The Word of God expose their sin. Ihahayag sa inyo. Amen. Nasa salamin mo eh. Nakikita mo ang sarili mo. Amen. Habang binabasa mo ang salita ng Diyos. Nakikita mo kung gaano ka pangit. Amen. Diba? Kung gaano ka askad ang ugali. Diba? Nakikita mo dyan. Amen. Ilalahad sa'yo ng Panginoon yan. Kahit mga tagong kasalanan mo, kakausapin ka ng Panginoon yan. Amen? Yan ang magkukumbis sa'yo. Amen. Why? Because the Scripture expose their neglect. Amen. Ano yung expose? Neglect. Neglected on reading on the Word of God. Pagpapabaya! Di ba? Yes. In-expose. Yung hindi natin pagbibigay ng panahon dyan. Yan ang tawag dyan, sin of omission. Amen? Amen. Dalawang uri ng kasalanan. Sin of commission and sin of omission. Ang sin of commission, mga bagay na ipinagbabawal, pero ginagawa mo pa rin. Thou shall not, thou shall not, thou shall not. Pero enjoying thou shall not. That is sin of commission. Ang sin of omission, mga bagay na ipinapagawa ng Diyos sa atin, pero hindi natin ginagawa.
Are you with me? Ipinapagawa sa atin na magbasa ng Bible. Hindi tayo nagbabasa. Tama? Ipinapagawa sa atin na mananalangin tayo. Hindi tayo nananalangin. Pinapagawa sa atin na tumulong tayo sa ating kapwa. Mahalin natin ang ating kapwa. Hindi natin minamahal. Sin of omission. Exposure. Balik mo ito. Ano yun? Because Scripture exposed their disobedience. Amen? Ini-expose na salita ng Diyos. Amin natin ang mga katotohanan. Marami tayong mga paglapat. Amen? Marami tayong mga kakulangan. Marami mga bagay na pinagagawa Diyos sa atin, hindi natin ginagawa. Marami pinapaalis ang Diyos sa atin, pero hindi natin inaalis. Are you with me? Amen. So, very powerful yung salita ng ating Panginoon Diyos. Pattern for transformation. Anong pattern? Scripture is read. When you read the Word of God, sin revealed. Amen? Amen. Ihayag. At dahil nahayag ang kasalanan, at happy na kasunod, hearts humble. Magpapakumbaba ka sa harapan ng ating Panginoon Diyos. At ang pinaka-bottom line, lives are corrected. Amen? Amen. So, that is the pattern. Magpasa. Pag nagpasa ka, maliliwanagan ka, nakikita mo yung sarili mo, expose ang kasalanan, pupukawin ng puso. Pag napukaw ang puso, magbabago ang buhay. Amen. Malakpak sa Panginoon. Amen. Lives are corrected. Kaya lahat ng mga maling ginagawa natin, i-correct ni Lord yan. Amen. Diba? Hindi mo na i-enjoy yung mga mali. Nagbabago ka ng buhay, matatransform ka. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, transform na ba? Kailangan pang i-transform. Transformer. Amen. So, sabi nga po, when God's Word gains authority, the church transform. Amen. Kaya nga gusto natin i-implement, Bible talaga babasahin natin. Every Sunday. Di ba ba? So, Hebrew chapter 4 verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabila ay talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at utak sa buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Amen. That is the word of God. Amen. Very powerful na salita. Yes. Amen. Buhay, mabisa. Matalas. Sabi, higit pa sa tabak Amen. Magkabila. na magkabila ay talim. Amen. Amen? Pag binabasa mo yan, pinakikinggan mo yan, tatalak sa puso mo yan. Amen? Papasok sa kaibuturan ng puso mo yan. Pagpasok niya sa kaibuturan ng puso mo, gagalaw at titilos siya. Magkakaroon ng tinatawag inner healing. Amen. Amen. Lord. Glory to God. Sabay-sabay nga natin sa basahin, mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu na mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at pinagbalak ng puso. Amen. Amen. Palakpakan natin minsan pa. So when God's Word is read, when God's Word meditate and understand and obey, God's people are transformed from Inside. inside out. Amen.
transformation, ano? From within. Amen? Kasi may gumagalaw si Holy Spirit. Amen. Babaguhin ka sa loob. Pag binago ka sa loob, mag-explode ka palabas. Amen. Amen? Kaya yung glory mula sa Panginoon, magmamanifest. Amen. Amen? Kaya yun yung mga itsura. Amen. Glory to God. Pag may nagbago sa loob, hindi po pwedeng hindi makita sa labas. Amen. Amen? Amen. Yun po yung malinaw na sinasabi ko dyan. Kaya ang ganda po ng kanya po mga salita na sinasabi sa atin. Pangatlo, Amen. Scripture is necessary for revival. Amen? It is very, very necessary. So, sino po yung yun nga, revive na? Sabi po ng verse 10, don't be dejected and sad, for the joy of the Lord is your strength. Amen? Amen. Nalungkot sila. Pero siguro emotion lang yun eh. Kaya sabi nila, huwag na kayo malungkot. Huwag na kayo mag-weep. Huwag na kayo umiyak. Oh, mag-alak kayo. Amen. Amen? Diwang. Magdiwang na kayo! Amen. No? Kasi nga, yung revival ay sumasa inyo na. Amen. Oh, teka, lakpan natin si Lord. Sabi nga po ng 1 Peter 4:17. Dumating na ang panahon ng pag-uuong. At ito'y magsisimula sa sambahayan ng Diyos. Judgment begins. Amen. Saan? Sasampayan ng bahay ng Diyos. Sa sambahayan ng Diyos. Amen. Judgment begin sa loob ng iglesia. Amen. Are you with me? Amen. So, tayo yung dapat na unang makaranas ng tinatawag na revival. Amen. Amen? Amen. Yung sabi ko, no? At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Amen. Judgment begin in the house of God. Amen. Revival begins in the house of God. Amen. No? Revival begins to sa mga man and women of God. Are you with me? Amen. Tayo po ang unang dapat na makaranas ng awakening, awareness, shakening. Amen? Amen. Magbago tayo ng style. Kinakausap tayo ni Lord in connection sa kanyang salita. Amen. Gusto niya tayo kausapin dito. Amen? Amen. Kaya niya sinasabi ito dahil alam niya, in-impress niya sa akin. Marami sa atin, kulang ng panahon dito. Sobrang busy tayo. Sobrang busy. Kung ano-ano mga pinagkakabalahan natin. To the point na wala tayong healthy relationship sa Kanya. Amen. Amen. Judgment begins in the house of God. Amen. Revival begins in the house of God. Amen. Amen. Ang revival magsisimula sa iyo. Amen. Diba? Kailangan mong makita ang sarili mo. Makita natin ang sarili natin. Amen. Hindi na po neglected dapat, hindi po natin dapat neglected ito. Priority natin ito. Amen. Binabasa natin ito, binubulay-bulay natin ito. Dito na din ito, susi ng tagumpay. Amen. Sekreto ng buhay. Maayos na buhay, maalwan na buhay, matagumpay na buhay. Payapang buhay, nasa Bible. Amen. Revival, true revival is not only emotional excitements detached from the Amen. It is not only emotional excitements. Pero kung excited ka, pero hiwalay naman sa katotohanan. Amen. Amen. Yung iba excited lang. May outing. Merong ibang event. Pero pagdating sa Word of God,
Walang kaisa-isa. Pagdating sa pananambahan, napipilitan na. Hindi priority ang Diyos. Hello? Revival begins when sinners hear the word and understand it. And understand their condition. Response in faith and leading to obedience. Church, personal po. Ako'y naniniwala na hindi ibinigay ni Lord ito. Napaka-basic kasi ng subject. Bible reading, meditating on the Word of God. But in reality, this basic message is very neglected for so many Christians today. Iyak natin kayo. The Lord our God is longing for your presence every day. Through prayer, through reading and meditating the Word of God. Huwag po natin siya paghantayin ng paghantayin. At pag binabasa po natin siya, huwag natin mabilisin o madaliin. God wants each every one of us to have a fellowship, a healthy fellowship with Him. Gusto niya makadaupang palad ka. Not just only every Sunday. Amen? Every day of our life. Gusto ka niya kausapin. Ezra opened the book of the law before the people, and centuries later, Christ would stand and declare, today, this scripture is fulfilled in your hearing. Amen? In other words, scripture leads us to reform our behavior. Yung kahalagaan nito, ang Word of God, dadalhin ka nito para ma-reform. So, bago ka, and not just only for us, for me to reform, but the Scripture lead us to trust our Savior. Amen. The Lord Jesus Christ. Amen. Ang Scripture ng Old Testament, yung sinulat ni Moses, pointing to our Lord Jesus Christ yan. Si Kristo ang subject niyan. Siya ang tinutukoy sa sinulat ng mga propeta. Amen. Sinulat ni Moses, tungkol lahat kay Christ yan. Amen. Amen. Glory to God. John 5:39 to 40. Sinasalisip ninyo ang mga kasulatan referring to Word of God, Old Testament. Sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Sabi sa mga Pariseo, mga Israelita. Ang mga kasulatan iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Amen. Amen. Hallelujah! Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. To God all be the glory. Yung palang sinulat ni Moses at ang mga propeta sa lumang tipan, yan po ay nagpapatotoo tungkol kay Kristo. Amen. Si Kristo ang subject. Amen. 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 Si Kristo ang lunto na ating pananampalataya. Amen. Pointing to our Lord Jesus Christ, not just only for us to reform, to transform, but to trust, having faith in Christ,
naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. The law of Moses, the scripture, sinunod ng mga propeta, pointing to our Lord Jesus Christ. For them to have eternal life. But the problem with them, ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Kaya, si Kristo po ang lundo. Yes. Yung palang binabasa noon, in the book of Nehemiah, si Kristo pala yung sakto. Amen. Kaya pala sila naiiyak. Kaya pala sila nanuluha. Amen. Lahat pertaining to our Lord Jesus Christ. Upang ikaw at ako ay magbago, mabago, ma-restore, ma-revive, ma-transform ang ating mga buhay. Amen. At higit sa lahat, upang ikaw at ako na nagtiwala sa ating Panginoon ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Ayun tayo lahat. The walls were rebuilt in Nehemiah chapter 6. But the people were rebuilt in Nehemiah chapter 8. Let us never minimize what God magnifies. Holy Scripture are not optional. It is more necessary. The Bible, reading the Bible, reading the Word of God is not optional. Hindi yung gusto mo lang. Amen. No? Pag may time ka lang, hindi ganun. Hindi ganun ang gusto ni Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, araw-arawin mo. Araw-arawin mo. Upang ikaw ay araw-arawin pagpalain ni Lord. Amen. Amen. Araw lang ko din yan. Yun ang sinasabi ng Bible. Inuulit ko. Nangungusap ang Diyos sa atin. Ayusin natin ang atin pong pakikipagdiig sa Panginoon. Ayusin natin ang ating pong relasyon sa Panginoon. At isa sa pagpapaayos sa ating relasyon sa Panginoon, maglaan ng sapat na panahon. Magbasa ng Bible. Amen. Purihin ka aming Diyos na dakila. Salamat sa basic subject na ito. Common message, Panginoon. Pero nakita po namin, there are a lot of Christians are neglected to hear, to read your words. Marami po sa amin, Panginoon, kulang ng panahon dito. Naamin po namin. Pagpapakita pala ito, Panginoon Diyos, na amin po kulang ng panahon dito para sa iyo. Ang aming panalangin, let the Holy Spirit of God be upon your people. Ipuin mo po kami. Pukawin mo po aming po mga damdamin. Pakita mo po sa amin kung gaano kahalaga ang Biblia. Ang pagbabasa ng Biblia. Pagsasapamuhay ng mga salita. Narito ang susi ng tunay na tagumpay ng buhay. Tunay na yaman ng buhay. Tulungan mo po kami ng Diyos ng mga iyong mga anak. Maging prioridad po namin ito. Maglaan kami ng sapat na panahon. Iayos mo po yung aming pong mga panahon.
magkaroon po kami ng time management, O God. Paano man namin hahatiin ito at magawa namin yung the best yung pinapagawa mo. Hindi lang yung gusto namin sa pang-araw-araw namin mga buhay. Patawad, Lord, sa amin pong neglection, God. Neglected, Lord, sa ministry na ito. Hindi po namin nakita o nasipan. Napakahalaga pala dito. Pag-sustain us ng aming pong spiritual life, kailangan namin, Panginoon, magkaroon ng regular na pagbabasa ng iyong mga salita. Regular na pagkain para masustain ang aming pong mga appetite, Lord, for our soul. Patawad po, Panginoon Diyos, sa aming pong kakulangan ng panahon. Patawad sa aming pong sobrang busy sa aming pong mga buhay. Masyado na po sa aming pong mga isip sa mga bagay ng mundo ito. Kaya hindi namin alam lahat ng ito, O Diyos, ay amin na mag-iiwan. Hindi masama ang mga bagay sa mundo ito. Ang nagiging masama, Panginoon Diyos, ay dahil nawawala kami ng panahon sa iyo. Nawawala kami ng ilang na panahon para sa iyo. Tulungan mo po kami na may saayos ang aming mga timetable, O God. May priority ang dapat ma-priority. Mauna ang dapat mauna. Upang sa ganun, Panginoon, uunahin mo rin kami pagpalain. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Diyan sa awit tayo sa Panginoon. At habang tayo po ay umaawit, i-meditate po natin ating mga sarili in the very presence of God. Glory to God.